Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon guys, meron akong gagawin na TV na Pinsonic, 58 inches to, medyo malaki. So ito guys yung model. Yan, model LED 5888. Ang problema nito, sira itong IC. Sira itong icing ito. So pinalitan ko guys ng ibang board. Ang pangalan nitong board na ito ay Prestige. So ito guys yung nakakabit dito, tinanggal ko na kasi sira na itong IC. Ngayon naipalit ko Prestige na board. Parehas naman siya. Ang problema lang yung backlight niya hindi na gumagana ito. Sira na yung inverter niya. So, bali guys, ang ituturo ko lang dito kung paano mag-modify ng backlight inverter dahil sira na ito yung inverter niya. So, meron akong ginagawang paraan para mapagana itong unit sa pamamagitan nitong backlight inverter. Ito guys ay pwede sa 65 inches. Okay. So marami na akong naikabit na ganito. So ngayon ito yung ikakabit natin dito para masupplyan yung backlight. Kaya guys nito ang 32 hanggang 65 kayang i-drive nito. Malakas ito guys. So subuko na ito kasi marami na akong naikabit sa ganitong backlight inverter. So ngayon guys, umpisan ko na kung paano ito kakabit. Dito natin ito kakabit. At gagamit tayo ng relay para protection sa backlight. Okay? Okay, so guys, babutasan ko muna ito para mailagay natin dito. Okay? So, susunod natin ay kukonect ito ng backlight. So, ito guys, dahil dito sa original niya magkaiwalay siyang nakakabit. So ngayon pagsasamahin na lang natin ito para nakaseries siya. Kukonek natin yung negative positive doon sa dalawang strip ng backlight. Then ito na tayo magkukonek ng negative positive. Susukatan muna natin guys kung ilang voltahe ito bago natin i-connect dito kasi ang kaya nito is 250 volts. Ayan guys, check natin dito. So naka-series lahat ito doon sa loob. So kukonek natin, check natin yung voltahe. So meron siyang 196 volts. So kaya-kayang i-drive ito nito yung backlight kasi 250 volts ang i-drive nito. So nasa 190 plus lang siya. So kayang-kaya siya. So ngayon mag-install na tayo. Dahil ito ay naka-series na, lalagyan na lang natin ito ng 8. Kasi pagka pinararel natin ito pula sa pula, puti sa puti, mababa yung kanyang volts na masusupply, kaso nga lang madilim naman siya. So para mas maliwanag siya, isi-series natin lahat. Okay? So hinangan natin ito. Yan, hinangan siya. Tapos ito kikonik natin sa negative. Yung white, negative. Okay, then itong red sa positive.
Okay, so lagyan natin ng lid para iba siya. Okay. Lagyan natin ng insulation tape para maprotektahan natin na hindi siya mag-short. Pwede naman ang ilalagay dito yung shrinkable tube, kaso wala tayong available, so ito na lang ang itikakabit para okay naman siya. Yan. Ang importante hindi siya mag short. Okay, so ito na guys. Okay, so nikabit na natin yung backlight. Dito naman tayo sa supply ng backlight inverter. Dito tayo kukuha ng supply, kakabit tayo ng relay. Okay, so ito guys ay 12 volts ang supply. Ito yung supply, close yan. Ito yung magano, dito natin i-connect. Yan. Pagka may supply nito guys, magti-trigger ito. Ito yung magkakaroon ng contact. Okay. Okay. So, kunin natin itong wire na ito. Okay, so kukonek natin dito sa AC input. Okay,
So ito, papalitan na lang natin para may connect dito. Yan sa gitna. Okay, itong isang linya, didiretso na natin dito sa line 2. Okay. Okay, yung isang linya papunta ng relay. Okay, so tapos na tayo sa supply ng backlight inverter na galing dito sa relay. So, ang gagawin naman natin yung supply ng relay na 12 volts kasi 12 volts ang supply nito. So, kukuha tayo ng 12 volts dito sa supply ng T-con. Temporary supply muna tayo, guys. So yun, naka-red. Okay na. So meron na siyang supply. Check natin yung supply. Ito guys, yung supply niya 11.93 volts. Dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa relay. Okay. Okay. Kung maglalagay tayo ng supply papunta dito sa relay,
dito sa bago lumiban ng fuse. Hindi dito sa after fuse natin ilalagay. Before ng fuse. 12 volts yan. Okay, so dito naman sa negative, connect natin yan sa ground. Kung saan may available na ground, check natin yung grounding. Ito guys, grounding nito. Yan, ground. Dito na tayo kukuha ng ground para malapit na siya. Okay. Maglagay tayo ng resistor. 20 ohms na resistor. Okay, so naglagay tayo ng 20 ohms na resistor, supply galing LVDS papunta sa relay. Yan. Okay, so check na natin. So ipa-plugin ko guys. Dahil kumpleto na yung connection natin, yung sa backlight nakakonect na, yung input niya galing sa line 1, yung isang linya sa line 2 galing dito sa relay. Ito yung supply naman na 12 volts, negative, positive. Okay, so pa-plugin natin guys, titingnan natin. So naka-read siya. Tingnan natin kung mag-relay siya. Oh, yun, nag-relay na guys yung backlight. Meron na siyang backlight. Okay, so check natin yung supply dito sa relay. Meron siyang 11.20. So subukan natin guys na i-power off. Tingnan natin kung mamamatay yung backlight. So guys, namatay yung backlight dahil gumana yung relay. So ito nagsisilbing on and off ng backlight. Pag pinower off natin, mamamatay yung backlight dahil magsa-shutdown yung relay. So pag naman natin siya, magkakaroon ng contact yung relay. Yun, nag-contact yung relay. So magkakaroon na siya ng backlight. Ito guys ang paraan para hindi mapundi yung backlight. Kasi once na wala kang relay at dinirekta mo lang yung backlight inverter, tuloy-tuloy yung pagandar ng backlight. Kahit pinatay mo na siya sa power off, basta nakasaksak itong AC cord, automatic umiilaw yung backlight, kaya mapupundi siya. So dahil dito, napoproteksyon na natin yung backlight na hindi continuous yung kanyang power. Okay, subukan ulit natin. I-off. So, patay na siya. Okay. Yan. Power on off natin. Hintayin natin ng seconds.
Yun, melon na siya. So okay na ito guys. Ngayon, titingnan natin yung display kung meron na siyang display. Dahil ito ay napalitan na natin ng board. So ayan na guys, meron na siyang display. Ayan. Oh. Okay. So ito guys ay Prestige. So alisin na lang natin yung logo niya. At ang pangalan kasi nito ay Kinsonic. So papasok natin yung service mode. At aalisin natin yung logo. Install ko muna yung cover. Then proceed na tayo sa service mode. Okay? Okay, so ito na guys yung lumabas Prestige. Hindi ka marunong matawa tulad ng Silya So, o ng isang supermodel. alisin natin guys yung logo. Kapag pinagsabi. Ayan. So, pupunta tayo sa service mode. So, balik tayo sa menu. Okay. So, 1147. Ayan guys, lumabas siya. Pag naka-channel siya, pumapasok yung factory setting. So ayan guys yung mga lumabas. General setting, picture, sound, diba? Yan, hanggang so ini-support hanggang dito sa baba. So ngayon guys, dahil ang hanapin lang natin ay yung logo, pindutin natin yung enter. So kung makikita natin guys, ayan yung logo, oh. Naka-on siya. So, ibababa natin. So, enter. Naka-off na yung logo niya. Okay. So, yun na guys. Wala na yung logo niya. Okay. So, power off natin. Okay. So, yan. Wala na siyang logo guys. So, nawala na yung logo. Okay. So guys, hanggang dito na lamang yung aking video. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Paki-like and share. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Okay, so hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.